Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Psalms chapter 113 verse 1 to 2. Awit ng papuri kay Yahweh, purihin si Yahweh. Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihin, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. God bless po sa ating lahat. Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms chapter 113 verses 3 and 4. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ni Yaon, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Ang Panginoon ay mataas na higit sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang kaluwalhatian ay sa itaas ng mga langit. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Patuloy po tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Ay babahagi ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms, chapter 113, verses 5 to 6. Ang sabi po dito, sino bang katulad ng Diyos na si Yahweh, nasa kalangitan doon nakaluklok? Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Amen. Makikita po natin dito ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos na nakaupo sa kataas-taasan ngunit nagpakababa siya upang tayo ay maligtas. Ito ay nagpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig at habag sa atin. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Good morning! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Psalms chapter 113 verses 7 to 8. Sabi dito, mula kapanglaway itong mahihirap, kanyang itinataas, kanyang nililingap. Sa mga prinsipe ay isinasama sa mga prinsipe nitong bayan niya ang babaeng baog. Pinagpapala niya, binibigyang anak para lumigaya. Purihin si Yahweh. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Mga mensahe na makukuha natin sa verse ng 113. Ito po yung pagpapakita na kayang baliktarin, i-reverse ng Panginoon yung sitwasyon. So, baog ka man, pero si Lord pa rin ang magtatanggal yung so-called parang sumpa na rin, diba? Na pagbaog ka, kagaya ang dami sa Bible, yung baog like Hannah, ipinalangin niya talaga yon, pero binuksan ng Panginoon yung kanyang womb upang magkaroon siya ng anak. Si Sarah, 25 years niyang inintay na magkaroon siya ng anak, diba? At hindi lang yon na nireverse ni Lord yung kanyang pagkabaog, kundi nagkaroon siya ng anak sa kanyang katandaan. So pinapakita lamang dito yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang kontrol ay nasa kanya. Kaya walang imposible kung nasa kalagayan man tayo ng sitwasyon na naghihikaos, hirap na hirap, hindi tayo mananatili sa ganong sitwasyon, kundi panahon lang yan. Talagang may season ng bawat isa sa atin. Kahit yung mood natin, hindi tayo mananatiling laging masaya na lang, kasi lahat yan may trials, dating patience natin, lahat yan sinusubok. At yun lang po, pakatandaan natin na hindi tayo mananatili sa ganoong sitwasyon. Mayroon talagang inilaan ni Lord para sa atin. Yun lang po, magandang araw.